yung pinost ko. Sabi ko, Marcos admin secures 5-nation deal to extend fuel buffer. Ayun, yun ang sabi ko. Yan ang pinost ko kanina. Totoo ho yung balita na yan. Ito ho yan sa Manila Bulletin. Ayan, Sabi, the Marcos administration has secured commitments from 5 nations to bolster its fuel inventory, with the DOE preparing to import more than 1 million barrels of diesel this April to shield the economy from global market volatility. Ayan. So, 5 bansa ho yan, mga kababayan. 1 million barrels. Grabe. So, from, if I'm not mistaken, from 50 days, umakyat na yata tayo ng almost 90 days ng ating oil supply. Sorry, di pala 90 days. Tama ba? Parang 90 days nga yata. Kasi from 50 tayo nung last time, di ba? 50 nung nakaraan, parang nag-90 or 95 days na yata. Oo. So, galing. In a briefing made late Monday, March 30, Energy Secretary Sharon Garin announced that the government, through the PNOC, finalized a procurement schedule to manage supply amid heightened geopolitical tensions. Okay? Staggered delivery of 900 barrels of diesel, supplementing an initial shipment of 142,000 barrels that arrived from Japan last week. So, meron sa Malaysia, Singapore, Oman, Singapore ulit. Okay? So, maraming nagbigay or nagbenta pala ng langis sa Pilipinas. So, anyway, so yan po ang balita kanina. So, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Di ba, totoo naman. Nakakatuwa naman talaga yan. Good job. Palakpakan natin ang Marcos administration. Ngayon, mga kababayan, ito. So, pinost ko to sa aking Facebook page kanina. Ayan, Pero may mga tinag ako. Sabi ko, JB Ejercito, Senator Win Gatchalian, Loren Legarda, Rodante Marcoleta. Baka gusto nyong mag-grandstand ngayon. Dali, umepal na kayo, sabi ko. Di ba? Sabi ko, umepal na kayo. Nagulat ako, guys. Nagulat ako. Bakit? May nag-reply. May sumagot. May sumagot sa post ko kanina. Na-trigger. Siguro kasi bakasyon, marami siyang time. Di ba? Sino yung sumagot? Di yung unang nakatag, si JB. Ayan, si JB. Just na-trigger. Well, ako, iniisip ko, baka hindi lang siya busy or baka yung social media person lang niya yung sumagot dyan. Baka hindi naman talaga siya yan. But regardless, sumagot Sabi, grandstanding, mga tanong ko ay legit para nga masigurado ang supply. Di ba dapat nga pagtulungan yan? Krisis ito, hindi kailangan ng pambabatiko, sa halip ay magtulungan na makaraos. Well, I agree. Kaso, hindi kasi yun ang punto ko, so sumagot ako. Ito yung reply ko sa kanya. Sabi ko, JV Ejercito, salamat sa pag-comment. Salamat sa pag-comment. Sabi ko, yes, grandstanding. Nasagot mga tanong ninyo at natapos ang hearing, pero inaabangan naming mga hampas lupa ang nagawa ninyong mga senador. Sabi ko, sinamantala ko na, total napansin na niya ako Sabi ko, tinawag nyong a little too late ang ginagawa ng gobyerno, pero matanong ko lang, ano na nga ba ang kontribusyon ninyo mga senador maliban sa hearing? Wala pa, di ba? Parang mas pinili pa ng ng kasama nyong si Loren Legarda at Rodante Marcoleta ang pagpapahiya sa mga resource persons ninyo. Senator, binoto ko kayo kasi akala ko kayo ang the good one. Pero mukhang sa mga galawan ninyo mula sa impeachment up to the present, mukhang you are just like any other politician. Sabi ko sa kanya. Huli. Tapos akala ko matatapos na doon. Kasi syempre, di ba, inisip ko baka marami siyang ginagawa. Di ba? Baka lang naman, baka. So, na-realize ko, marami pala siyang kinoment. Ito pa isa mamaya na yan. Kasi meron pang isa. Ayan. Tignan ninyo ang performance at track record, hindi lahat pamumulitika ang konsiderasyon, sabi niya. Okay, sige, fine, no problem. Sige. Hindi ko na pinansin yan. Ito ang pinansin ko, yung isa. Yung kasunod. Siguro sumagot siya dun sa sinabi ko kanina, pero hindi siya nag-reply dun sa actual na message. Gumawa siya ng hiwalay na post.
Oo. Sabi niya, pinukpok natin ang mga ahensya para kumilos. Sino ba ang nasisira? Ang presidente, kaya nga dapat mga opisyal lang tutukan. Para sa lahat naman ito, hindi ito pasikat. Nasa krisis na tayo, di ba? O, sumagot ako dyan. Siyempre, hindi natin palalampasin yan. Sumagot ako. So, sabi ko, so nasaan ang JV Ahers? So nasaan ang measures ng senator? Anyari na sa mga hearings ninyo. Pumukpok kayo ng mga opisyal tapos ano na? Bigla kayong magbe-break for another month or two without anything. Not even a resolution or a measure to amend the oil deregulation law and other relevant laws. Don't tell us na kaya gumalaw ang mga opisyal dahil sa pukpok nyo. Dahil alam nating lahat na nakipag-usap ng administrasyon sa mga oil suppliers way before pa ng hearing ninyo. This has nothing to do with political color, Senator, but pushing you senators to do better. From holding Sara Duterte accountable to the buried marijuana fiasco ni Robin Padilla, to the inaction of the Senate in Bato de la Rosa's absence, and worse, the withdrawing of the signature of the flood control report of Lacson. We, the masses, are deeply, deeply disappointed. Senator, kaming mga hampas lupa are done with theatrics and grandstanding of the Senate. We want effective laws that will prioritize our interest. To be fair, thank you for engaging with me kahit simpleng mamamayan lang ako. I mean, ito lang mga kababayan na. I mean, to be, kung mapapanood man to ni Senator JB. Kung mapapanood man to ni Senator JB. To be fair, Senator JB, I'll address you directly. I appreciate na nag-comment kayo dito sa post na to. Oo. I appreciate kasi at least ako alam ko na nakarating. 'Di ba? Sumagot So nakarating. Kung siya talaga to. Kung siya talaga to. Kung social media person niya, at least nakarating do sa social media person niya. At pwedeng sabihin na, Sir JB, may vlogger na nag-aano sa iyo. 'Di ba? 'Di ba? At least may ganon. So, kung maarting man sa ito, Senator JB, I appreciate the gesture. Thank you very much. And I'm not trolling you. Marami lang talaga akong sentimiento na gustong iparating. Kasi, feeling ko kasi, Senator JB, kung makakarating man sa itong video na to, feeling ko kasi, kaming mga hampas lupa are being ignored. Na nauuna yung pamumulitika nyo, nauuna yung politika nyo at yung political agenda nyo, bago kami. Kaya ngayon ang sinabi ko sa huli. We want effective laws that will prioritize our interest. Oo. So, actually, sumagot pa si Senator JB dyan. Ayan, sumagot pa to. Sabi niya, may action naman pagkatapos nag-source ng diesel at gasolina, di po ba? Hindi nyo po ako kalaban sa krisis na ito, dapat magkakasama. Sumagot ako. Sabi ko, pero Senator, that has been ongoing even before the hearing you held. What's next po, sir? At hindi na siya nag-reply. Di ba? Hindi na siya nag-reply after nyan. What's next? Nag-hearing na sila. Tapos na. Di ba? Nag-hearing na sila eh. So, what's next? Ano na po ang ating next steps? Nag-hearing na kayo, and ang dating pa nga sa akin, mga kababayan, doon sa sagot ni Senator JB, parang gumalaw lang ang executive dahil napagalitan sila sa Senate. I don't think that is the case. Parang hindi naman yata yun ng katotohanan, Senator JB. Kami mga hampas lupa, willing naman ho kaming tumulong. Walang problema. Ito na nga, hindi na nga ako nagdadrive para lang magkaroon ng hanap buhay yung mga kasama nating nag-grab na lang din ako. Para yung mga bagay na usually ako na lumalakad para, let's say, may papapick up ako, whatever, pinapalala move ko na lang para makapick up. Para makatulong ako sa mga nagtatrabaho. Kasi ako, personally, mga kababayan, hindi naman ako bumabiyahe. Nagda-live ako dito sa office. So, mababa ang gastos ko pagdating sa biyahe. Dahil hindi ako masyadong gagasolina. So, as much as possible, tumutulong na ako. Minsan nga, kapag nagpapagrab ako, nagtitipa ako ng dagdag na 100, 150. Para man lang pantulong sa gasolina nila. Kasi, tulong na yun eh. Yun na yung tulong ko. Pero, after nun, mga senador, kayo ho yung mas may kakayahan eh. Kayo ho yung gumagawa ng batas. Ano na ho next? Kaya yun ho yung tanong ko. Kaya yun ho mga kababayan yung tanong ko. Una, huwag kayo mag-credit grab kasi gumagalaw na yung administrasyon even before the hearing. Pangalawa, ano nang sunod? Di ba? What's next? Ako mga kababayan, hindi ako hater ni JV Ejercito. Pero I'm disappointed kasi binoto ko siya. And then, it seems lang naman, kung makakarating kay Senator JB to, it seems parang dumidiskarte na kayo para sa 2028. Parang nakakaaga pa po yata niyan. Wag mo muna.
Unahin nyo muna kami. Sana rin nagsasabi, nasa krisis tayo. Anong ginagawa ng Senado para ma-address yung krisis? Ando, nakabakasyon. Awa ng Diyos, nakabreak. Di ba? Di ba? I mean, sabi nila sobrang bagal daw ng galaw ng administrasyon. Okay, sige, walang problema. Mabagal ang galaw ng administrasyon, pero kailan nyo binigyan ng kapangyarihan ng presidente para gumalaw? Di ba last week lang? Nagsabi pa si Senator Loren Legarda, sabi niya, ayaw niyo magbakasyon. Kung gusto niyo, wag na tayo magbakasyon. Pabalikin na. Why not? Wag na kayo magbakasyon kasi nga krisis nga, di ba? Ba't nakuha niyo pa magbakasyon? Si Marcoleta, nagliliwaliw na sa Japan. Oh. Buti na lang tapos na yung pag-Japan ko. yung Japan ko, kasagsagan ng, kailan ba ako umalis? 27. 27 ako umalis eh. Ay, hindi. 27 ba? Mga 27 ako umalis. Papuntang Japan. Kinabukasan yung gera. Kinabukasan yung gera. Pagdating ko ng Japan, gagagera na sa Iran. Anyway. So, yun nga. Diba? Ang akin lang, again, ulitin ko lang mga kababayan na this is the point of my message. At to some degree, happy ako na nakarating kay Senator JB. Na itong parte na to. Na sana ho, Senator JV, wag ko kayo ma-offend, pero sana damdamin nyo ho ito, or isa puso, kasi hindi lang po ako yung nakakaramdam nito eh. Kaming mga hampas lupa are done with theatrics and grandstanding of the Senate. We want effective laws that will prioritize our interest. Oo, yun ang gusto namin para. So, well, Senator JV, if you want, malaya po kayong sumampa dito sa aking channel. You're more than welcome. Hindi ko kayo babasusin, promise. Oo, hindi ko kayo babasusin. Oo. Hindi naman ako bastos. Like, for example, si Senator si Congresswoman Laila De Lima, hindi tayo magkapareho ng political perspective, pero na-invite ko siya dito. Nakakasampa siya. Di ba? Si former Senator Trillanes, hindi natin kapareho minsan ng pananaw, pero na-invite natin dito. Hindi natin sila binabastos. So, if you want to say your piece, or if you want to reach my audience dito sa live stream ko, well, kukontakin kayo ng assistant ko. Di ba, Kina? Ikaw bahala. Ikaw bahala. O, hindi namin kayo babasusin dito. Hindi namin kayo babasusin dito. Ayan, may comment dito si Jose Bernal. Sabi, sa mga katulad niyan, coach, sa mga motorcycle taxi, wala pa ring batas na dapat nilang inaasikaso, natutulog sa kangkungan ng Senado at Congress sa batas ng motorcycle taxi. O, di ba? Partida, motorcycle advocate pa yan si JB Ejercito, di ba? So, again, mga kababayan, masyado kasing di ba? Masyado kasing, maski si Toby Chaco, gusto niya punta siya dito, hindi ko siya babasusin ng harapan. Oo. Pagtalikod niya siguro, joke. Di ba? So, ayun lang naman. And, kaya ko huto na topic din kasi meron ho kasi ako nabasang article. Ito kahapon. Hindi ko alam kung nabasa nyo na to. May article ho kahapon sa Inquirer. Ito yung sinasabi ko na 90 days plus na pala. 91 days of secure oil supplies and PBBM's decisive leadership. O, see? Ano sabi ng this is an editorial from Inquirer. By the way, Inquirer, another Dilawan newspaper. But, di ba? But, sabi, President Ferdinand Marcos deserved commendation for his administration's decisive and proactive management of the country's energy crisis. In the face of the Middle East conflict and disrupted global petroleum supplies, Marcos Jr. secured sufficient crude oil supply until June 30, 2026, effectively guaranteeing the nation's energy security for approximately 91 days. Nice. This is not merely adequate, it is a strategic victory that demonstrates exceptional foresight and execution. Compare this to India, which has only 74 days of oil supply, Thailand 61, Malaysia 60, Indonesia 20, Vietnam 15, while China has 200, South Korea has 208, and Japan, which has 254 days highest oil supply. O see, mga kababayan? I mean, give credit when it is due. O, ngayon, mga kababayan, ay mga senador, I'm not referring just to Senator JV anymore.
Buin Gatchalian, Loren Legarda, Rodante Marcobeta, Aimee Lacson, Robin Padilla. Sino pa? Diba, may mga lagi maingay dyan. Bongo, Bato de la Rosa. Ano ngayon ang sasabihin nyo? Wala? Nga. Pag batikos, ang dami nyong sinasabi. Sabi pa ni JB Harris ito, too slow, man. Ano to? At wag sila magki-credit grab at sasabihin nila na, hindi, dahil lang sa hearing namin, kaya kumuha. Ay, hindi. No, this has been happening. Hindi naman to overnight, guys, eh. Di ba, pagkatapos ng hearing, the following day, may delivery ni agad from Russia? Di ba? Kaya pa, si Bam Aquino, isa pa yan. Alan Peter Cayetano. Di ba? I mean, hindi naman to dahil sa hearing nila. Kasi nung nag-hearing, kinabukasan, nag-deliver ang Russia ng langis, crude oil sa Pilipinas. So, ibig sabihin, the Philippines has been in talks with all of these countries prior to the hearing. So, walang contribution dito ang Senate. Kaya nga nung nagsabi si Senator JV, nag-comment siya sa page, sinabi niya na dapat lahat tayo nagtutulungan. Walang problema. Di hinanap ko yung contribution ng Senate. Wala pa eh. Wala pa silang contribution, guys. Hanggang ngayon. Hindi ko alam kung seryoso si Sherry Lucero. Dapat imbestigahan niya ng Senado bakit nakasecure ng oil ang gobyerno. Wow naman! Sarcasm ba yan? Papaka-sarcastic ka ba, te? Sherry Lucero. Kailangan imbestigahan talaga. Di ba? Kaya kanina, yun ang sinisingil ko eh. Ano na bang naging contribution nyo maliban sa pukpukin yung mga ahensya? Asan yung batas? Ngayon mga kababayan, may nabalitaan akong bago. Wait, asan na yun? Kunin ko yung balita ha. Wait lang. Sinend ko kanina sa sarili ko eh. Asan na yun? Ayun, yun. To. May bago. Bago guys. May 91 days na tayo. Secure na tayo sa 91 days. Ito pa, may bago. Si PBBM, mga kababayan, ay nakikipag-usap na sa Iran. Philippine-Iran na to, guys. Philippines at Iran. Bakit? Para yung mga barko ng Pilipinas ay padaanin na sa Strait of Hormuz. Pero alam nyo, mga kababayan, ang problema? Alam nyo kung bakit malakas ang loob ni PBBM? Kasi wala na eh. Durog na yung regime. Durog na yung regime. Durog na yung RIGC. IRGC. Iranian Revolutionary Guard. So ano ngayon ang pinag-uusapan? Ito ngayon ang pinag-uusapan. According to our ambassador ng Iran pala. Hindi ko alam paano po pronounce nito. Ismail Zadi noted that they have been awaiting our outreach, so nag-iintay lang daw sila, and reaffirmed their strong willingness to assist the Philippines with our specific request. We agreed to course all detained requests through official diplomatic channels. Sec Lazaro requested that Iran formally designate PH as a non-hostile country and ensure safe passage for Philippine flagged vessels and oil shipments. This is vital for the protection of our seafarers and our energy supply. DOE is finalizing necessary details for immediate transmission. Sec Lazaro expects to speak with Iranian Foreign Minister tomorrow. So, walang pahinga. Walang pahinga ang Marcos administration. Nag-Holy Week? Hindi. Tomorrow, as in, kasi ngayon lang balita to, so bukas. Walang Holy Thursday. Walang ayunong magaganap. To secure these commitments at the highest level, the meeting was exceptionally warm and open given their stated readiness to cooperate. We are highly optimistic about a favorable outcome. See? May contribution ba dyan ng Senate? Wala. Huwag sila mag-credit grab dyan. Kaya nga, maski mga dilaw nire-recognize na nila yung pagiging maayos na leader ni PBBM. Maski mga dilaw. Imagine, dilawan. Saan nakakita ng ganun? Tapos sasabihin ni JB Harris ito, wala, they're a little too late. Ha? Again, mga kababayan, kung makarating man ito kay Senator JB, itong video na to, I don't mean to I'm not a hater, number one. Number two, I'm not a troll. I'm just a Filipino citizen that has an opinion. And that opinion
I'm lucky, swerte lang ako na ang opinion ko is being shared by a lot of people. Kaya mga kababayan, at kay Senator JV Ejercito, huwag niyo mamasamain yung mga sinasabi namin. Kasi, demokrasya to eh. And of course, being that this is a free country and there's democracy in this country, ang request ko lang po, Senator JB, the Senate should shape up. You should start shaping up. Kasi nakaka-disappoint. We're so disappointed. Sa sobrang sama ng pananaw ng taong bayan sa Senado, Senator JB. Kung nakakausap lang kita ngayon talaga, mas madali eh. Rektahin ka para maririnig ko agad yung feedback mo. Hindi seryoso ho yung mga panawagan na tanggalin na kayo. Tanggalin na ang Senado, as in abolish the Senate. Kasi wala kami nakikitang resulta sa mga ang nakikita namin is yun nga, walang nagiging accountable doon. Pinrotektahan nyo si Sara Duterte sa impeachment, number 1. Number 2, si Bato de la Rosa is not being penalized for his prolonged absence. Doon sa kaso nung may nagmamariwana kay sa office ni Robin Padilla, hindi gumalaw ang leadership ng Senate. Alam niyo, disappointed ako doon eh. Kahit man lang nag-utos ng drug test, 'di ba? Or pinagalitan nyo man lang si Robin Padilla, bakit nangyari yan sa opisina mo? Wala eh. Tapos, ito yung pinakamasama ang loob ko talaga, mga kapatid, sa Senate. Yung pag-withdraw ng pirma doon sa flood control committee report ni Senator Ping Lacson. Seryoso. Kasi yun talaga yun. Pinrotektahan talaga nila yung mga kasama nila sa Senado. Pinrotektahan si Cheese, pinrotektahan si Jinggoy, pinrotektahan si, pangalan nito? Si Joel. So, yun lang naman ang hiling namin, kaming mga hampas lupa. Yun lang naman ang hinihiling namin sa Senado. Umayos kayo, shape up. Kasi nakikita namin ang galaw nyo. Alam namin ang galaw nyo. Huwag nyo kaming gawing tanga. Hindi ko kami tanga. Alam mo namin ang ginagawa nyo. Naghahanda na kayo sa 2028. Kung gusto nyo talagang iboto kayo ng taong bayan sa 2028, give us relevant laws that will serve our interest. Interest namin, hindi interest nyo mga senador. So, kung gusto niyo talagang mamahalal kayo, yun ang gawin nyo. Yun ang ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa amin nagtatrabaho kayo para sulit ang boto namin sa inyo. Yun lang naman. I thank you.